Ito nga pala ang pangalawa at pangatlong araw ng paggagawa ni Buyok ng aming Skylab sa kalagitnaan ng laot mga mare, tapos ay nakapagbalot na nga rin siya ng mga bato at naikabit na nga rin niya ang mga lambat. Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala mga mare at pare, samahan nyo na naman kami ni Buyok sa pagpalaot dahil magtutulos na nga siya at ikakabit na nga rin niya ang mga lambat ng aming Skylab. Bali 40 pieces na kawayan nga pala ang in-order ni Buyok mga mare, tapos ay naikabit na nga rin niya yung iba, kaya itong 30 pieces na nga lang ang aming dadalhin ngayon. 100 pesos nga palang isang piraso ng kawayan dito sa amin sa isla mga mare at medyo malalaki na ngayon at mahahaba. Napagkakalayo nga sa aming nayon itong pinagkabitan ng aming Skylab ni Buyok mga mare at parang malapit na nga ito doon sa ibayo. Pagkarating nga namin sa aming Skylab ay hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa itong si Buyok at agad na nga niyang itinulos itong mga kawayan na dala namin. Patuto ng Skylab na nga lang palang ikakabit ni Buyok ngayong araw mga mare dahil naikabit na nga niya yung pabahay. Nasa 15 pirasong kawayan nga raw ang itutulos ni Buyok ngayong araw mga mare at pare, at sabi nga niya ay medyo maiksi pa nga raw yun. Sa mga wala ngang idea kung ano ang patuto mga mare, ito nga yung pinakabuntot ng aming Skylab at dito nga raw namamayba yung mga isda papasok. Mas mahabang patuto ay mas maganda dahil mas maraming isda ngang makakapasok dito sa aming Skylab, kaso nga lang ebang mahal nga ng kawayan at nalambat, kaya naman sabi nga ni Buyok ay okay na nga raw yan. Para naman po sa mga nagtatanong kung paano nga daw nakakapasok ang mga isda dito sa aming Skylab, ay may tinatawag po kaming paminto at doon nga po sila pumapasok. Kadugtong po yun ang aming patuto, kaya naman kapag nga na may bayang isda ay diretso nga po sa aming paminto. At once na nakapasok nga po sila dito sa aming Skylab mga mare, eh hindi na nga po sila makakalabas at natrap na nga po sila. Medyo lumalakas na nga ang hangin mga mare at isa pa itanghali na nga rin ng mga oras na yan, kaya naman nagdesisyon na nga rin kami ni Buyok na umuwi. Kinabukasan naman mga mare ay maagap na naman nga kaming pumalaot ni Buyok dahil ngayong araw ay ikakabit na nga po niya yung mga lambat. Lumang lambat nga lang po ang ikakabit ni Buyok dito sa Skylab namin sa laot mga mare at pare dahil pinagpalitan lang naman yon nitong Skylab namin na nasa likod nga ng pulo ni Don Silverio. Pag-alis nga namin sa aming nayon mga mare, may hangin-hangin na kaunti, pero pagkarating nga namin dito sa aming Skylab sa laot ay wala ngang alon at kalmang-kalma nga ang dagat. May tatanggalin nga palang anahaw si Buyok dito sa loob ng aming Skylab mga mare dahil hindi nga niya maikakabit yung lambat kapag ka nga meron pang anahaw sa loob. Pagkahila nga niya ng anahaw gamit nga itong aming bangka mga mare ay nagbalot naman siya ng mga bato at binalot nga niya ito sa lambat dahil ito nga yung ibabaon niya dito sa aming Skylab. Tawang-tawa nga ako kay Buyok dyan mga mare dahil sabi nga niya sa akin wag ko daw siyang isusumbong sa PIDEA. Diyos ko day. Guys, baka tayo madali ng PIDEA rito. Guys, huwag niyo ako susumbong ha. Baka tayo madali ng PIDEA. Nagbabalot ng bato guys. Nagkala po ako, nagpapalit ng bato. Si Buyok nagbabalot ng bato guys. Buti hindi nada. Ang mga batong binabalot nga pala ni Buyok mga mare at pare, talian ng paminto sa ilalim at yayak-yakin nga ito ni Buyok hanggang bumaon nga doon sa putik. Nakatatlong sisid nga siya para yak-yakin nga yung mga bato sa ilalim mga mare at pare, at medyo kinakabahan nga ako dahil baka mamaya hindi na nga siya lumutang. Diyos ko day. Binagsak na nga niya yung mga lambat dito nga sa aming lunday dahil yan naman nga ang susunod niyang gagawin. Ikakabit na nga niya ito dito sa bawat sulok ng aming Skylab mga mare, at grabe, hindi talaga madali itong ginagawa ng aking Buyok. Mga professional nga lang ang pwedeng gumawa nito mga mare at pare, at si Buyok nga napagkakatagal lang ang gumagawa ng Skylab, kaya naman easy na nga lang sa kanya. Bata pa nga lang daw kasi siya mga mare at pare, nakalakihan na nga niya ang paggagawa ng Skylab dahil ang tatay nga niya magi-Skylab din. Malapit na nga niyang matapos itong pabahay at ang susunod naman niyang gagawin ay ang pagkakabit nga ng lambat doon sa patuto. Diyos ko mga mare, hangang-hanga nga ako dito sa aking Buyok dahil mag-isa nga lang niyang ginagawa itong aming Skylab dito sa kalautan. May nagko-comment ka rin po sa amin kung bakit ayaw daw po kumuha ni Buyok ng makakatulong, may pera naman daw. Ayaw nga po talaga ni Buyok ng may inuutusan dahil pampabagal pa daw po sa kanya yun. Isa pa, hindi naman po kami nagmamadali dito sa aming Skylab mga mare, at kung kailan nga lang po kami may time ay doon lang po siya gagawa. Sa mga oras nga po na ito ay kinakabit na nga po ni Buyok yung lambat nitong aming patuto mga mare, kaya nandun nga po siya sa pinakadulo.